Hi everyone! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang verse natin ngayon ay patungkol sa Proverbs 18:21. Sabi dito, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." In a kingdom revelation, sa kaharian ng Diyos, ang salita ay hindi lang communication. Ito ay creation. Ang bibig mo ay ang extension ng authority na ibinigay sa iyo, sa atin, ng ating Panginoon. Kung ano ang sinabi mo, ang sinasabi natin, iyon ang ipinapahayag mong mamunga sa buhay mo, sa buhay ng iba, sa buhay natin. Hindi ito neutral na salita lang. Ito ay kahit alinman. Kapag nagsalita ka ng takot, hindi lang ito emotion. Ito ay may agreement sa kasinungalingan. Kapag nagsalita ka ng faith, kahit hindi mo pa nakikita, ito ay alignment sa katotohanan ng langit. So, ano yung katotohanan? In kingdom truth, hindi ka lang basta nagsasalita or nasa decree ka. At ang decree mo ngayon ay ang hina-harvest mo kinabukasan. So, kung ano yung nasalita mo, yun ang meron ka kinabukasan. Hindi ka tinawag para mag-react sa sitwasyon. Tinawag ka para mag-lead at gamitin ng Panginoon ang salita mo. Tandaan natin to. Tinatawag tayo ng Panginoon, hindi para mag-react ka sa mga bagay-bagay. Gagamitin ka ng Panginoon kung ano man ang salita mo. Kasi kailangan niya yun. Kaya, bago magbago ang paligid mo, dapat magbago muna yung declaration mo kung paano ka nagsasalita. Kaya, lagi nating hilingin sa Panginoon na turuan niya tayo magsalita. Bilang anak ng hari. Hindi lang bilang tao, kundi bilang anak ng hari. Na i-align niya tayo. I-align niya kung ano yung mga salita natin. Sa mga salita niya na makatotohanan. Naway tanggalin niya ang takot, ang duda sa ating bibig at punuin niya ito ng faith at buhay. So, nang sa ganun, itong words na to, ito yung mag-carry, magdala ng authority para mag-produce ng will na according to Jesus Christ. So, sa sitwasyon natin, sa buhay natin ngayon, hindi tayo biktima ng sitwasyon. Ikaw ay taga-deklara ng direksyon ng buhay na gusto mo. Kaya piliin mong magsalita ng punong-puno ng buhay dahil doon ka rin kakain kung paano ka nagsasalita. Sa madaling salita, sa pinakamalinaw na explanation sa atin, sa kaharian ng Diyos, ang salita ay napakamakapangyarihan. Ito ay kayang lumikha, magbigay ng direksyon sa buhay natin. Hindi lang ito positive thinking, ito ay authority na galing sa Diyos. So, ang ibig sabihin, may power ang bawat bibig natin. Hindi lang ito tunog. Hindi lang ito kakayanang magsalita. Ito ay kayang magdala ng buhay, pag-asa, breakthrough, blessings, o kamatayan, takot, pagkatalo, or distraction. So, ang gusto lang iparating sa atin,
Kung ano ang sinasabi mo, iyon ay tinataniman mo. Parang binhi ang salita. Kung puro doubt ang sinasabi mo, doubt din ang aanihin mo. Kung ang sinasabi mo punong-puno ng faith, ang sinasabi mo ay may faith na resulta na makikita mo. So, hindi agad-agad, pero sigurado ang bunga nito sa buhay natin. Ang salita is agreement. Tuwing nagsasalita ka, pumipili ka na kung kanino ka mag-a-align, sa ating Panginoon o sa ibang dimension. Ang katotohanan sa Diyos ay life, puno ng buhay. Ang kasinungalingan, puno ng takot, death. Ikaw ang kakain ng bunga ng salita na nagmula sa iyong bibig. Ikaw mismo. Kung anong lagi mong sinasabi, iyon ang babalik sa iyo bilang resulta ng buhay mo. Naway, bigyan natin ng pagpapahalaga or bago tayo magsalita, pag-isipan natin mabuti. Gamitin mong instrumento yung bibig mo, instrumento na naka-align kay God with full of authority, na ang bawat salita mo ay may decree na nagbibigay buhay at maganda ang bunga nito. Simpleng paalala sa atin to, bago ka magsalita, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ang sasabihin ko na nagre-release ng buhay o kamatayan? Kung anong gusto mo, nasa iyo yon. Ikaw ang merong authority and power. Pero lagi mong tatanungin sa sarili mo, nakakabigay ba ito ng pag-asa, buhay, kasiyahan, o nakakamatay? Naway, meron tayong natutunan. So, ating verse ngayon, tandaan po natin, mag-ingat tayo. At kapag nagsasalita tayo, make sure na naka-align to sa ating Panginoon. Proverbs 18:21. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.